Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan na Jocelyn Languyan. Ang sabi niya, Sir, sana masagot ano kaya problema sa Kimber Yorks ko? Bakit hindi pumuputok sa pangalawa bala na? And minsan, di pumuputok, sana magawa ng video. New followers ako sa iyo, boss. Okay, may mga ginawa na tayong mga video nito, pero dahil sinabi mong ikaw ay new follower, baka hindi mo napapanood yung mga luma kong video, ay bibigyan natin ng linaw ito at sana mapanood mo. Panoorin mo rin kasi yung mga lumang video, baka nandun ang kasagutan. Kasi minsan hindi nakukumpleto yung aking mga sagot, kulang minsan. So maganda, balikan mo rin yung mga luma kong video. Okay, Jocelyn Languyan, bago ko sagutin ang iyong katanungan, ay gusto ko lang munang pasalamatan kayo sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating subscribers at tayo ay mahigit ng 47,200 plus na mga subscribers. At lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo sa ating revenues na kung saan ang ating kita sa YouTube channel ay nakalaan para sa ating 6 na estudyante na mga beneficiaries ng mga anak ng mga single parent na tinutulungan natin para makapagpatuloy na ang pag-aaral. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Tumawag po kayo dyan o mag-message kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Aljon Dating at Jobet Francisco. Maraming salamat sa inyo mga sir. At maraming salamat din kay Sir Noli Pisa America ng Virginia, USA sa pagpapadala naman sa ating premiere videos. Sir Noli, naantala lang yung ating pagpampaburger sa mga bata dahil sa bagyong nagdaan sa aming lalawigan. Kaya natuloy din na nitong Friday at ini-edit na lamang yung video para may upload natin. Para mapanood din naman ninyo. Okay, at maraming salamat sa inyo, sir. Ngayon sa katanungan ni Jocelyn Languyan. Okay, unang-una, dyan sa mga problema ng misfire, ang unang-una ninyong titingnan ay yung bala ninyo. Baka yung bala ninyo ay sobrang takal na. Subukan muna ninyo yung baril ninyo sa mga bagong bala. Kasi minsan, pinagbibintangan natin yung ating mga baril, pero yung ating mga bala naman ay mga luma na. Kamukha nitong, may mga luma kaming bala dito. Ayan, hindi na namin pinapagamit. Kasi nga, sa sobrang tagal na, may mga bala na hindi pumuputok at may mga pumuputok. Kasi ang sabi mo, minsan ay may pumuputok, minsan na hindi naman. Yung unang bala pumuputok, yung pangalawa hindi na. Baka naman sa bala ang problema. Kulikot tayo ng kulikot ng baril natin. Minsan yung baril ay lalong nasisira. Kaya tingnan muna natin yung bala. Okay, pangalawa, ang order ko sa mga instructor ko, pag ganyan mga misfire, dalhin sa akin yung basyo na pumutok at yung bala na hindi pumutok para ma-check ko yung ma-check ko yung firing pin. Yung tama ng firing pin dito, machichik natin yan. Kasi merong kamukha nitong na ito, hindi pumutok, pero malalim naman, hindi yan pumutok. So, malalaman natin kung sa bala ba o hindi. Kasi minsan, yung mga firing pin natin, tingnan natin yung dulo. Minsan kasi nagkakameron niya ng parang bulutong-bulutong, may mga malalalim na ganyan, sa tagal na. Sa dami na ng nagkakameron ng ganyan. So yan ang unang-una kong chinichik. Sinisilip ko kaagad yan. Yan dulo na yan. Kung minsan kasi yan, napudpud na yung dulo. Wala na sa ayos yung dulo. So ang ginagawa ko dyan inaano ko ng liha. Parang kinikinis ko ng liha. Ganon. At sinusubukan ko ulit. Pero kung hindi na rin pumutok, pinapalitan ko na. Matapos kong ayusin yan, ginaganon ko sa liha yan. Ginaganon ko sa liha. Yan. Kumbaga, nirarounded ko sa liha.
Igaganon lang ninyo sa liha. Oh. Kuha kayo ng liha, tapos iganon ninyo yung mga number ng liha, mga 600 na grade 600. Igaganon ninyo para ma-rounded. Yan, maano. At kasi minsan yan, nawawala na, deform na yung dulo. Huwag ninyong patitilusin na hindi man yan tilos, rounded yan. Rounded. Parang dulo ng ganito, rounded. Hindi man, huwag niyo yung patitilusin na matilos, hindi po. Rounded, igaganon-ganon lang ninyo sa liha. Okay, so, yun, ang isa pa. Ang sunod kong ginagawa dyan, ay tinitingnan ko itong ano, kung may putol na. Yan. Kung may putol na. Tinitingnan ko rin kung putol na itong mainspring. Kasi pag putol na yan ay nag-overlap na. So mahina na ang palo ng kanyang hammer pag putol na yan. At tinitingnan ko rin ang firing pin niya, baka naputol na din. Kasi minsan dito napuputol yan sa bandang malaki. Dito napuputol yan. Ngayon hindi yan lumalabas. Malalaman yan pag itinungo ninyo yung baril na ganon, malalaman ninyo yan, yung itong dulo ay nakalabas, hindi umuurong. Hindi sumasama doon sa kanyang return spring. So malalaman ninyo yan ganyan. Kung may putol na yung firing pin ninyo. Okay, ang isa pa, tinitinan ko din itong dulo na to, itong tinatamaan ng hammer. Minsan kasi pa sa katagalan ng katatama ng hammer yan, ito napupudpud na rin to. Napupudpud na. Kung wala kayong mabilhan ng hammer sa lugar ninyo, alam naman ninyo sa Pilipinas may mga lugar na talagang mahirap bumili ng parts, napapa-rebuild naman itong dulo na to. Pero kukunin ninyo ang haba. Kukunin ninyo ang haba niyan. Yan, kukunin ninyo ang haba para ma-record ninyo kung anong haba. Tapos magdadagdag kayo ng wag susobra sa 1 mm. Magdadagdag lang kayo ng wag susobra sa 1 mm. Kung wala, ito na mababas na naman tayo dito, maano na naman tayo. Kasi akala ng mga taga-Amerika ay alam naman natin sa probinsya minsan, kung kayo nasa probinsya, wala talaga agad karaka kayong mabibili. Pero may mga acetylene welding dyan, may mga electric welding dyan, para lang bang pang-emergency ninyo ay magamit ninyo. Pero dapat palitan ninyo. Ulitin ko dapat palitan ninyo ng bago. Yung sinasabi ko sa inyo ay option para yung baril ninyo ay pansamantalang umayos. Pansamantalang umayos lang. Kasi may nag-ano sa akin, bakit pa nag-ano ka ng ganyan mga repair? Murang-mura naman yan. Murang-mura naman yan bilhin. Okay, murang ang bilhin yan. Paano ko ikaw kamukha sa probinsya namin? Wala namang gun store doon. Pababaya kung pupunta ka pa sa Maynila o magpapabili ka sa Maynila, kung wala kang mautusan, wala kang mapagpabilan, pwede naman yun na kung hindi mo naman ginagamit yan sa panlaro o pang-emergency mo lang yan. Para at least, kung magkagipitan man, puputok yung baril mo, hindi yung palyado. Tapos, testingin mo ng may isang magazine. Pag kung ayos na, hanggang hindi ka pa nakakabili. Ganon yun. Meron talaga sa lugar sa Pilipinas na wala ka talagang mabibilhan sa ganito lang ba, pupunta ka ng Maynila, alam naman natin ang kamukha sa amin. Tapos yung baril mo pa ay walang lisensya. Yun ang mahirap. Hindi ka makabili ngayon ng parts. Magpapabili ka ngayon. O kung may mautosan ka mapagpabilan, magpabili ka. Yun talaga ang the best doon. Pero yung optional, yung mga sinasabi ko ay mga optional yan. Okay, so maliwanag. Hindi talaga kamukha nitong ito nag-mushroom na ang ganunin ninyo. Nag-mushroom na ang niyan. Parang tumaba na yung kanyang Yan. Okay, so ang isa pa diyan, yung retainer dito, wala tayong 1911 ngayon. Yung retainer dito, tingnan ninyo kung baka
kalog-kalog na. Kasi minsan, pinapalitan din yun. Kasi yun, pagka kalog na, nagkakaproblema. Okay, yung nakaano dito, yung nakatabon dito sa likod nito, yung retainer niya. So yun, isa pa rin yun, titingnan ninyo. At kung kayo ay bibili, para kayo makasigurado, halimbawa, wala naman itong putol. Walang putol ito, walang putol. Pero sa tingin nyo ay mahina ng pumalo ang hammer, extended, pwedeng magpalit na rin kayo nito. Ulitin ko, ito ay 25 pounds ang standard nito. Pero yung mga shooter ay nagpapalit ng mga hanggang 13 pounds. Nagpapalit ng mga 13 pounds, 18 pounds, ganyan, pinakamalambot. Pero nagpapalit sila ng extended firing pin. May nabibiling extended firing pin. Para sure ball, extended firing pin ang ipabili mo. Yan. May nabibiling mga extended firing pin para siguradong puputok. Para kahit ang bala ninyo ay hard primer, kasi may hard primer at saka may light primer, baka yung mga bala mo nahaluan ng mga hard primer. Ang hard primer kasi pag mahina ang palo ng hammer mo, minsan puputok, minsan hindi. Okay, ang gagawin mo, pag hindi pumutok, ikak mo uli at saka mo kalabitin. Tingnan mo kung ganun. Pagka ganun ang problema, mahina ang palo. Okay, mahina ang palo ng iyong hammer. Halimbawa, hindi pumutok. Tak, ikak mo uli. Kalabit, pak. Kung hindi pa rin pumutok, o hindi, maaring sa bala ang problema, o maaring talagang. Pero kung yung mga ganyan problema, yan ay minsan na hindi pumutok, mahina ang palo ng hammer mo. Kaya, palit ka ng 25 pounds na mainspring, palit ka nito, at firing pin. Okay, kung malambot ang iyong dahil sa kalumaan luman-luma na yan, kasi yung model mo ay, sa tingin ko yan ay luma na, kasi hinanap ko yung model mo sa mga ng Kimber, ay wala doon sa balagay ko, mga sasabi sa YouTube ay, sa Google ay, maaring yan ay yan yung mga lumang modelo pa ng Kimber. Kasi ang Kimber ay magandang klase yan, kasi US made yan US made yan. Pero yun nga, kung kahit pen ay US made, kung yan nga ay matanda na, tao nga pag matanda na, palyado na rin minsan natigas, minsan hindi. Okay, so yun, ganon talaga yan pag matanda na, may palya na yan. So yan ang mga advice ko. Ang kung wala kang mabili sa inyong firing pin at wala ka pang pampalit, ipa-rebuild mo to. Ang ginagamit ko ditong pang-welding ay mga spring. Ito ang ginagamit kong pang-welding dito, spring wire. Pwede naman yung mga lumang spring, pwede yun. Yung mga spring na, yung mga ganito, pwede yan, naunat yan Pwede itong pang-welding, yung mga spring. Basta kahit anong spring ang pang-welding mo dito. Alam yan ng mga welder na mga gumagamit ng acetylene welding. Paggamitan mo ng borax, yung flux. Paggamitan mo ng flux para magandang kapit. Paiputan mo dito yan. Ito lang. At ito, kung maari ito ay, pag nagpa-welding ka nito, kumuha ka ng damit na basa. Para hindi man mabagal lahat yan, yung ginagawa ko, basa. Yan, ganyan. Basa itong damit na to. Tapos, para hindi maapektuhan itong dulo. Ang maapektuhan lang ay itong banda rito. Pagkatapos mawildingan yan ay ilulubog ko sa
ilulubog ko sa langis. Kahit sa used oil, ilulubog ko sa langis yan. Pagkatapos ay hahasain ko ito sa grinder. Hahasain ko sa grinder. Okay? Hahasain ko sa grinder yan. Nandandahan. Pwede mo ring kikilin yan. Kung walang grinder, pwede ang gawin mo ay wag mo munang ilubog kasi titigas bigla yan eh. Wag mo munang ilubog sa langis. Pag lumamig, hintay mo lumamig at saka mo ngayon siya pagtiyagaang kikilin. Okay? Pagtiyagaang kikilin mong ganyan. Yan. Tapos isukat mo dun sa retainer. Yung retainer ng isukat mo. Pagkasya na doon, saka mo bagahin ng konti uli itong parte na to at ilubog mo sa langis para bumalik sa dati niyang tigas. Okay, ganun. O, yung may magsasabi na naman dyan, yung mga turo mo na yan, baka makamatay pa yan. Ako po ay matagal nang gumagawa ng mga ganyang bagay. Kasi may sa akin, nagtuturo ka ng mga ganyan, baka yan ay ikamatay ng mga tinuturuan mo. Hindi po yan makamatay. Marami. Dito po ay, yan talaga ay mga opsyon. Opsyon po yan kung walang pampalit. Yan. Okay. Ano sa kakain sir? Saglit lang, tapos yung live video ko. Wait lang ha. Yun ang mga opsyon na ginagawa ko. Okay? Hanggat wala ka man pampalit. Ang talagang the best dyan ay palitan ng bago. Okay? Firing pin at ang papalitan mo dyan ay firing pin at mainspring. Okay? Yung tinuturo ko sa iyo, ulitin ko, yun ay option kung walang pampalit. Okay? Baka sabihin naman, makakamatay ang tinuturo mo na yan. Okay? So, bakit pa nagkamero ng gunsmith? Kung ang ginagawa ng gunsmith ay nakakamatay. Okay, so yan. At hindi ko na sasabihin ang aking mga experience sa inyo dahil matagal ko nang ginagawa yung mga bagay na yan. Baka sabihin naman yung yabang-yabang ko pa. Okay, so yan. At pasasalamatan lang natin yung ating mga community spotlight. Ang ating pong community spotlight ay si Angel OP. Meron kang shoutout sa iyo, Angel OP. Meron kang 51 engagement. Shoutout sa iyo, Nueva Prepare. Meron kang 29 engagement. Shoutout sa iyo, Rag Ferns. Meron kang 82 engagement. Shoutout sa iyo, JNF. Meron kang 13 engagement. At shoutout sa iyo, Kristen Lee. Meron kang 57 engagement. Okay, shoutout uli sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Meron na po tayo dyan bagong Papa Burgers na matatagpuan ninyo doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Marami kayong mabibiling mga masasarap na pagkain dyan at ang burger dyan ay buy one, take one sa halagang 40 pesos. Okay, maraming salamat po sa inyo at God bless us all.